Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga, sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya. Ang kaharian ng Diyos ikinukli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan, nabuo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consummatum Est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na Consummatum Est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos
ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang magkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. Mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God Region 2 Official sa Province of Quirino, sa bahay po ng ang aking ina, si Reyna Shirley del Rosario, sa Barangay Poblacion Sur, Mardela, Quirino. Okay, so bago po ako magpatuloy, isang pasasalamat, pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bunansa. At ganun din po sa aming mga 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat po ng mga Board of Directors sa buong Pilipinas mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom, at sa lahat ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, municipal, barangay, down to Purok. At ako rin po ay gumagalang at nagpupuri sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa aming Hari Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan po ang dalawang magkapatid na nakahawak sa dalawang company. Yan. Sa loob ng kaharian ng Diyos. Okay, so sa gabing ito ay narito na naman po ako upang magbigay na naman ng mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Yan. Na wala pong ibang nakapagbukas or nakapagbigay kahulugan, liban lang po ang aming Supreme Founder ng The Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bonanza. So, at sa mga lano, yan, lano ng Diyos sa daigdig, mga kapatid. Subalit, ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian. Yan. Magtayo ng kaharian, yan po ang kanyang plano, mga kapatid, na gumamit ng 4 na kaharian. Yung una, pero ito natapos na, mga kapatid. Gumamit ang Diyos ng unang mga kaharian sa daigdig, na ang una ay ang bansang Babylonia. Yan. Medo-Persia.
Greece and Rome. Yan. Subalit, yung 4 na kaharian na yan ay wala na. Natapos na, ibig sabihin. Kaya ang tanong, nagpatuloy po ba ang plano ng Diyos? Nagpatuloy. Yan. Na siya ang magtayo. Diyos lang ang magtayo ng kaharian, mga kapatid. Diyos lang ang magtayo ng kaharian, wala nang iba. Kaya nga, kung ating babalikan sa panahon ng ating Hesukristo, yan, na siyang pinili ng Diyos or sinugo ng Diyos na ipinangaral niya ang tungkol sa mabubuting balita, yan, tungkol sa kaharian ng Diyos or the kingdom of God doon sa bansang Israel, mga kapatid. Yan, nangaral ang ating Panginoong Hesus tungkol sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, mga kapatid, tinanggap po ba or naranasan po ba ang ating Panginoong Hesus? Yan ay Diyos, Kristo, pinili or pinahiran ng langis, sinugo. Yan, subalit hindi ito tinanggap ng mga tao. Mga kapatid, hindi po siya tinanggap doon sa bansang Israel. Kaya ang ating Panginoong Hesus na siya sana ang magtayo ng panglimang kaharian doon sa bansang Israel, hindi man ito tinanggap. Kaya ang Diyos, ayon sa banal na kasulatan sa Matthew 22:43. Okay, so ating babasahin. Matthew 21:42-43. So, ganito po ang sinasabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nangagtayo ng gusali ay sa ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagila-gilala sa harap ng ating mga mata. So, yun po ang nabasa sa 42 na ang tinutukoy sa banal na kasulatan, yung bato na itinakwil. Yan po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Siya yung bato na itinakwil sa mga nangagtayo ng gusali, mga kapatid. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So, yun po ang nabanggit sa banal na kasulatan na aalisin ang kaharian at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga.
Yan ang sinabi niya doon sa bansang Israel, sapagkat ito ay hindi man ito tinanggap. Mga kapatid, kaya ang Diyos ay nag-utos sa lahat ng mga tao. Yan, nag-utos sa lahat ng mga tao. Ano ang kanyang inutos? So, basahin po natin sa Matthew 6:33. So, ganito po ang sinasabi. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan na kanyang pinapahanap ang kanyang kaharian. Yan. Siyempre, kung ipapahanap ang kanyang kaharian, ay natural na mahahanapan po yan. Di po ba? Natural. Siyempre, halimbawa, kung ikaw ay sa loob ng bahay mo, kung ikaw ay nagtago at ipahanap mo, natural na mahahanapan yun. Gaya itong sinabi ng Diyos sa banal na kasulatan, na datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Yan. Ano pa? Yung kanyang katwiran. Ano yung mga kanyang katwiran? Yung kanyang mga batas. Mga kapatid. So, marami po ang kanyang mga batas. Hindi lang po iisa. Yan. Kinakailangan na sundin natin ang kanyang mga batas. At ano pa? At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So ano po yung idaragdag sa atin? Yan. Yung buhay. Buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yan po ang idaragdag ng Diyos sa atin. Kaya ang tema po natin sa gabing ito, or ang ating pag-uusapan, sapagkat yung kaharian na itatayo ng Diyos na panglimang kaharian sana doon sa bansang Israel ay kanyang inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Bansa ang sinabi ng Diyos, mga kapatid. Wala po dyan sa taas. Wala po dyan ang kaharian ng Diyos. Bansa ang sinabi ng Diyos. Kaliwaliwanag sa nabasa po natin sa banal na kasulatan. Kung ating iisipin, 300 nation man ang lahat ng bansa sa daigdig. Saan kaya or sino kaya ang mapalad na pinagbigyan ng Diyos, mga kapatid? Kaya ang tema po natin sa gabing ito, kung nasaan ang kaharian ng Diyos ngayon, papatunayan ko sa inyo kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, na mababasa sa Revelation 13:16 hanggang 18. Okay, so basahin po natin. So, ganito po ang sinasabi. At ang lahat maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Yan. Sa 17,
at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Sa 18, dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ng bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. So, yun po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid, na walang maliliit, malalaki, mayaman, dukha, laya at alipin. So, yan po ay sinalita ng Diyos na talinhagang salita sa banal na kasulatan, kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. At ang kanyang bilang ay 666. So, sa panahon natin ngayon, ay kapag nabasa itong 666, ano ang nasa isip bigla nila? Nasa isip. Ha? So, naiisip nila na ito raw ay masama. Yan, Satanas. Kaya ang tanong, mga kapatid, naintindihan kaya nila or naunawaan kaya nila ang ibig sabihin ng 666? Mga kapatid, na ito raw ay masama. Hindi po ito masama. Tingnan po natin kung ito'y masama. Sa taong July 1986, noong July 1986, may isang pare o Santo Papa, yan, na nagpunta dito sa bansang Pilipinas, mga kapatid. Isang Santo Papa na si Pope John Paul II. Yan, nagaling pa ito sa Rome or sa Roma. Pagbaba niya sa sinakyan niyang eroplano, siya po ay nakabalanggot. Yan, meron siyang balanggot. Yan, nakabalanggot siya. Meron po itong nakasulat na Vicaribs Filii Dei. Yan. Vicaribs Filii Dei. Filii Dei. Yan. Na kahit yung Santo Papa ay hindi niya alam ang ibig sabihin sapagkat ito'y Latin. Yan. Latin words na nakasulat po sa kanyang balanggot. Mga kapatid. Na Vicaribs Filii Dei ang nakasulat sa kanyang sombrero. Para malaman po natin, sapagkat yung pare ay taga Roma man, ay kunin po natin ang Roman numbers. Yan. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos
ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, mga kapatid. So, kunin po natin ang Roman numbers ng Vicarage sapagkat ito'y Latin words at taga Roma yung Santo Papa. Yan. So, kukunin po natin ang Roman numbers ng Vicarage. So, ang V ay 5. Ang I is 1. Ang C is 100. Ang A is 0. Ang R is 0. Ang I is 1. Ang V ay 5. Ang S ay 0. Mga kapatid. So, atin pong tututalin yung Roman numbers ang Vicarage. So, ating pagplasin. Kaya ang sukat is 112. Yan. 112 po ang sukat ng Vicarage. So, kukunin din natin ang Roman numbers ng Filii. Filii, mga kapatid. Ang F ay 0. Ang I is 1. Ang L is 50. Ang I is 1. Ang I is 1. So, pagplaplasin po natin, ang total po ay 53. Yan. 53 po ang sukat ng Filii. So, kukunin din natin ang Roman numbers ng DE. So, yung D is 500. Yung E is 0. Yung I is 1. So, kukunin din natin yung pagplaplasin po natin. So, ang sukat is 501. So, ngayon, kukunin natin yung sukat ng Vicarage na 112 at yung Filii na 53 at yung DE is 501. So, ating pagplaplasin. So, 2 plus 3 is 1. 2 plus 3 is 5. Plus 1 is 6. So, 5 plus 1 is 6. 5 plus 1 is 6. So, ang total po niyan ay 666 or 666. Yan. Nang ibig sabihin ay tatakpo yan ng isang tao. Mga kapatid, hindi po yan masama or satanas. Sapagkat yung pagkaalam kasi ng iba, pag nabanggit na 666, ay masama na. So, hindi po yan masama, mga kapatid. Na ang ibig sabihin ng Vicarage ay kapalit yan ng Filii, anak. Yung DE means Deo, Diyos. Kapalit ng anak ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Vicarage Filii DE. Na sinasabi ng marami na ito raw ay masama. Hindi po ito masama. Unawain po natin yung mga sinalita ng Diyos. Ito'y talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Vicarage ay kapalit
ng anak ng Diyos. Kaya ang tanong, meron na po bang kapalit ng mga anak ng Diyos, mga kapatid? Abay, meron na. Sino? Tayo, mga kapatid. Kaya nga, kung ating babalikan sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, yan, na kanyang ipinatupad yung martial law, ano pa, yung parliamentary government, at samahang nayon. Yan ang kanyang ipinatupad. Dito sa samahang nayon, mga kapatid, sa kanyang kapanahunan ay ipinatupad po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos yung sedula. Yan. Kahit tanungin po natin yung mga matatanda, yung mga ninuno pa natin sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, na kanyang ipinatupad yung sidula, na kung wala kang sidula sa mga araw na yaon, ay hindi ka makabili ng bigas, na kahit maliliit, malalaki, yan, mayaman ka man o dukha, laya or alipin, kung wala kang sidula sa panahong yaon, ay hindi ka makabili ng bigas. Yan, mga kapatid. Kaya ang tanong, saan ito naganap? So walang iba dito sa bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So bansang Pilipinas, mga kapatid, bansang Pilipinas, bansang nagkakabunga. Yan. Hindi po ako nahihiya or matatakot na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas, ito yung bagong Jerusalem. Yan. Na ito ang kanyang pinili na pagtatayuan ng kanyang kaharian. Kaya ito po ang aking tinalakay na naman sa inyo sa kaorasan ito. So, mapalad ang bansa na kanyang hinirang at maswerte, yan, ang mga Pilipino na dito muli itatayo ang panglimang kaharian sa daigdig. Wala na po yung kasunod, mga kapatid. Wala nang kasunod sapagkat hindi man ito tinanggap. So, ang bansang Israel sana ay mayaman. Pinakamayaman na sana ngayon yan kung tinanggap lang ang ating Panginoong Hesukristo. So, hindi man ito tinanggap, kaya yung kaharian na kanyang itatayo sana doon ay kanyang inalis at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na bansang nagkakabunga. Bakit bansang nagkakabunga yan? Ang bansang Pilipinas. Kasi marami yung pananampalataya or marami yung naniniwala na si Kristo ay Diyos. Yan. Bansang nagkakabunga sa taong April 14.
1523. Yan, bansang nagkakabunga. Mga kapatid, sige, maghanap kayo ng bansang nagkakabunga. Mga kapatid, liban lang ang bansang Pilipinas. Mga kapatid, subalit yung mga pananampalataya niyan, ang mga relihiyon, ginamit pa rin ng Diyos ang mga yan na palatandaan. Yan. Subalit hindi man ito nagtayo ng sekta ang Panginoon, kaharian sa daigdig ang kanyang itatayo. Okay, so hanggang sa muli, ito po ang aking tinalakay na naman sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng aming taga-subaybay at tagapakinig ng aming programa na Consumatum Es. Yan. At higit sa lahat, ay ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder ng The Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riambunansa, na isa rin po ako sa mga pinili upang ipahayag yung mga salita ng Diyos na ito'y katotohanan. Hindi po ito kasinungalingan, sapagkat ito po'y galing pa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Yan. At sa aming mahal na Pangulo, ako po ay nagpapasalamat. Yan. Mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, at sa aming Hari Adolfo D. Riambunansa, at sa aming Regional Director ng Region 2 na masigasig, na kasalukuyang palagi ang kanilang orientation sa pamamagitan ng Deuterium Project of the Philippines. Yan. So, at sa programa po ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondoc Riambunansa, na kung sinong may gustong sumali ng Deuterium beneficiary, ito po'y libre, wala pong babayaran, sapagkat ito po ay biyaya na ipagkaloob po sa atin ng Diyos. Yan. Na aalisin niya ang kahirapan, dalamhati, kamatayan, or hirap pa man. Yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, madali lang ang pagsalit dito. Isulat lang ang pangalan, address, complete middle initial, at apelyido. Yan, kompleto po. At saka yung address, tunay na address, at yung edad. Contact nyo lang po sa aking numero sa 0938-2501870. Ulitin ko po. Ang aking cellphone number ay 0938-2501870. Yan. Meron din po kami Facebook page at YouTube channel. Sa aming Facebook page, itat nyo lang po ang The Kingdom of God Region 2 Official.
At ang aming YouTube channel, itype nyo lang po ang Elrig Gnome. Yan. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat. Subaybayan nyo ang aming pagla-live sa ganito ring oras sa araw po ng Miyerkules at sa araw ng Linggo. Ako po ang inyong lingkod, Harry Gerson del Rosario. Kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu. Ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.